Kumusta mga manonood? Maligayang pagdating sa ang mga katunayan ng mapaniil na pag-uusig ng CCP sa mga Kristiyano. Ako si Joylene. Taong 2024, ang unang taon ng 3 taong matinding labanan ng CCP laban sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Simula pa lang ng taon, nagpatuloy ng walang humpay ang mga pag-aresto sa mga Kristiyano sa buong bansa. Bandang alas 8 ng gabi noong Mayo 23, naglunsad ang mga awtoridad sa lungsod ng Bojo, lalawigan ng Anhui, ng isang koordinadong operasyon ng pag-aresto. 22 Kristiyano ang inaresto mula sa kanilang mga tahanan dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Bago sila inaresto, matagal na silang minamanmanan at sinusubaybayan ng mga pulis. Sa 22 inaresto, 11 ang natukoy na matatandang Kristiyano na mahigit 65 anyos. Ang pinakamatanda ay ang 79 anyos na si Chin Mei. Bago inaresto, may sakit sa mga ugat ng puso at problema sa sikmura si Chin Mei. Mahina ang pangangatawan niya at nasa 80 hanggang 90 pounds lang ang timbang. Pero hindi siya pinaligtas ng CCP dahil sa kanyang katandaan at malulubhang sakit. Sa halip, ikinulong siya sa isang detention center kasama ng iba pang mga Kristiyano. Hindi ito ang unang beses na inaresto siya. 9 na taon ang nakararaan, sa edad na 70, inaresto at idinetine si Chin Mei ng 1 buwan dahil sa kanyang pananampalataya sa makapangyarihang Diyos. Pagkatapos makulong sa pagkakataong ito, paulit-ulit na sinubukan ng mga tao sa detention center na pilitin si Chin Mei at ang iba pa na pumirma sa 3 mga pahayag at isuko ang kanilang pananalig. Hindi sumuko si Chin Mei at ang iba pa at isinailalim sila sa parusang pisikal. Pinilit na umupo sa matigas na tabla sa loob ng 13 hanggang 14 na oras kada araw. Kailangan nilang umupo ng naka-Indian seat. Ang mga kamay ay nasa tuhod at manatilihing tuwid na tuwid at hindi gumagalaw ang kanilang mga katawan. Kinumpis ka rin ng mga tauhan ng detention center ang kanyang pustiso, kaya halos hindi na siya makakain. Ang matagalang parusang pisikal ay higit pa sa kayang tiisin ng matanda at mahinang si Chin Mei. Makalipas lang ang 21 araw, pinahirapan siya hanggang sa mamatay sa detention center. Ang ibang mga Kristiyanong nakadetine kasama niya ay isinailalim din sa di makataong pagpapahirap. Hindi kailanman itinuring ng CCP ang mga Kristiyano bilang mga tao, gaano man sila katanda o gaano man kalubha ang kanilang sakit. Basta-basta na lang sila nitong pinagmamalupitan at ginagamitan ng dahas ng pare-pareho. Dahil inusig si Chin Mei hanggang sa mamatay, wala tayong paraan para malaman ang buong saklaw ng tiniis niya. Ang sumusunod ay ang mga salaysay na ibinigay ni Song Li at ng iba pang mga Kristiyano na nakadetene kasama ni Chin Mei. Bandang alas 8 ng gabi noong ika-23 ng Mayo, 2024, kami ni Sister Chenshin ay nasa bahay ko at nagtatalakayan tungkol sa gawain ng iglesia nang biglang pumasok ang isang pulis. Tinuro kami at sumigaw, "Huwag kayong kikilos. Walang kikilos." Agad-agad pagkatapos niyon, mabilis na pumasok ang 7 o 8 iba pang pulis. Sinigawan ng isa sa kanila si Chenshin. "Mahigit 20 araw ka na naming sinusubaybayan. Anong ginagawa mo rito?" Nang hindi nagpapakita ng anumang waran, sa pilitan nila kaming kinapkapan ng 2 beses. Kinumpis ka nila ang mga memory card ng computer namin na naglalaman ng mga material na nauugnay sa aming pananalig at pagkatapos ay hinalughog ang bahay na parang mga bandido. Pagkatapos,
dinala nila kami sa detention center. Sa detention center, paulit-ulit akong inintirogan ng mga pulis tungkol sa iglesia at tinanong tungkol sa mga aktibidad na nauugnay sa aking pananalig. Wala akong sinabi sa kanila kahit ano. Maya-maya, nakita kong ipinapasok si Sister Shenmi. Mukha siyang napakahina at maputla ang mukha niya. Hindi kami nag-usap. Pagkapasok niya, bumagsak siya sa isang mahabang bangko at humiga roon ng mahigit kalahating oras. Nabalitaan ko kay Chenxi na noong inintiroga siya, narinig niyang malakas na sinisigawan ng mga pulis si Shenmi. Nang makita niya si Shenmi kalaunan, namumutla ang mukha nito at nanginginig ng husto ang katawan nito. Noong ika-25 ng Mayo, inutusan kami ng isang gwardiya na pumirma sa 3 mga pahayag para itatwa ang Diyos. Nang tumanggi kami, agad kaming binulyawan ng gwardiya. Kung hindi kayo pipirma, parurusahan kayo ng pag-upo sa matigas na tabla simula ngayon. Matatapos lang ito kapag pumirma na kayo. Ang pag-upo sa matigas na tabla ay ang pagpilit ng mga gwardiya sa mga nakaditini na tiklopin ang kanilang mga banig at kubrikama. Itabi ang mga ito at umupo sa walang sapin na tabla. Habang pinaparusahan ng ganito, kailangan naming panatilihing tuwid ang aming likod at umupo ng naka-Indian seat. Bawal naming iunat ang aming mga binti at dapat nakapatong ang aming mga kamay sa aming tuhod. Kailangan naming panatilihin ang iisang posisyong ito. Pagkalipas lang ng maikling oras, sumasakit at namamanhid na ang mga binti ko. Napakasakit nito. Inatasan din kaming manatiling hindi gumagalaw sa nakaperming posisyong ito ng mahabang panahon. Kung gumalaw kami ng kahit kaunti, mumurahin kami ng gwardiya o parurusahan kami sa pamamagitan ng pagpilit sa aming manatiling gising sa gabi para magbantay. Noong panahong iyon, pinilit akong umupo sa tabla ng 13 hanggang 14 na oras bawat araw sa iisang nakaperming posisyong iyon. Tumagal ang parusang pisikal na ito ng 21 araw. Kalaunan, nabalitaan ko na ang 79 anyos na si Sister Shenmi ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Pinahirapan din ako ng matindi. Dahil may malubha na akong rayuma, ang matagalang parusang ito ay naging sanhi ng pamamaga at matinding pananakit ng mga binti ko. Napakahirap tumayo at napakasakit lumakad. Dalawang beses akong humiling na magpatingin sa doktor, pero walang silbi ang gamot na ibinigay nila sa akin. Ang isa pang sister na inarestong kasama ko ay si Wang Chao, na nasa 50 ang edad. Minsan, sumumpong ang kanyang alta presyon at dumana siya ng matinding pagkahilo. Gayunpaman, hindi siya pinagpahinga ng mga pulis at pinilit pa rin siyang umupo sa matigas na tabla ng 13 hanggang 14 na oras araw-araw. Ang isa pang Krisyano, ang 77 anyos na si Ining, ay inaresto rin noong Mayo 23. Halos kasing edad niya si Chinmay na pinahirapan hanggang sa mamatay at pareho silang ikinulong sa iisang detention center. Tumanggi rin si Ining na pumirma sa 3 mga pahayag at nanindigan sa kanyang pananalig, kaya pinilit din siyang umupo sa matigas na tabla. Sinimulan akong pilitin ng mga pulis na umupo sa matigas na tabla noong hapon ng ika-25 ng Mayo. Ako lang ang mananampalataya sa Diyos sa selda. Ang iba pang mga nakaditini ay kailangan lang umupo ng 2 o 3 oras sa isang araw. Pero ako ay pinilit na umupo ng 13 hanggang 14 na oras.
Maliban sa pagkain, pagtulog, at paggamit ng banyo, pinilit akong umupo sa tablang iyon sa lahat ng oras. Pinagbawalan akong gumalaw. Sa tuwing tumatayo ako, masakit at mahina ang mga binti ko. Hindi ako makalakad at hindi ko maituwid ang likod ko. Matagal bago ako nakabawi ng sapat para makalakad man lang ng nakahawak sa pader. Makalipas ang mahigit 10 araw, ang puwitan at bukong-bukong ko ay nabalot ng makakapal at masasakit na kalyo dahil sa pressure. Bandang alas 9 ng gabi noong ika-14 ng Hunyo, narinig ko ang iba sa selda na nagsasabing may namatay dahil sa pag-upo sa tabla. Isang 80 anyos na babae. Siya ay si Sister Shenmi. Nang marinig kong namatay ang sister, napuno ako ng pagkamuhi sa CCP. Mas masahol pa sila sa mga hayop. Dahil lang nananampalataya kami sa Diyos, pinahihirapan nila kami gamit ang ganoon kalulupit na pamamaraan. Ako ay 77 anyos at si Sister Shenmi ay halos 80 na. Pero isinailalim pa rin nila kami sa parusang pisikal at pang-aabuso nang wala talagang pakialam sa aming buhay. Itinuturing nila ang buhay ng mga mananampalataya na parang walang halaga. Ang masama nilang layon ay pilitin kaming pumirma sa 3 mga pahayag at ipagkanulo ang Diyos. Napakabuktot ng mga kilos ng CCP. Noon ko lang nakita ng malinaw na ang CCP ay isang masamang demonyong mapanlaban sa Diyos. Mula sa mga pagdurusang inilarawan ng 2 Krisyanong ito, makikita natin na sa China, sino mang nananampalataya sa makapangyarihang Diyos ay malupit na pahihirapan at aabusuhin ng CCP anuman ang kanilang edad. Hindi talaga itinuturing ng CCP ang mga Krisyano bilang mga tao. Ang isa pang Krisyano, ang 71 anyos na si Zhaorong, ay nagkaroon ng katulad na karanasan. Bago siya inaresto, matagal na siyang minamanmanan ng mga pulis ng CCP. Papakinggan natin ngayon ang karanasan ni Zhaorong. Bandang alas 9 ng gabi noong ika-23 ng Mayo, 4 na pulis ang biglang pumasok sa bahay ko. Sinabi sa akin ng isa sa kanila, "Mananampalataya ka sa makapangyarihang Diyos. Alam na alam namin kung saan ka pumupunta araw-araw. Pumunta ka sa isa pang pagtitipon ngayong hapon, hindi ba?" Sa isip-isip ko, matagal na pala nila akong minamanmanan. Hindi krimen ang manampalataya sa Diyos. Tinataha ko ang tamang landas sa buhay. Hindi ko siya pinansin. Pagkatapos ay sinabi nila, "Ilabas mo ng lahat ng gamit mo para hindi na kami mahirapan." Tumanggi ako. Pagkatapos ay hinalughog ng mga pulis ang lahat ng 6 na kwarto. Sobrang ginulo ang bahay ko. Kinumpiska nila ang isang HP computer, isang cellphone, at iba pang gamit. Pagkatapos niyon, dinala nila ako sa detention center. Pagkapasok ko sa detention center, nakita ko si Sister Shenmi na nakahiga sa isang mahabang bangko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, pero nakikita kong nakabaluktot siya ng patagilid habang nakatiklop ang mga kamay niya sa ilalim ng mukha at nanginginig. Naalala kong sinabi noon ni Shenmi na simula noong mga 40 anyo siya, marami na siyang iniindang sakit kabilang na ang sakit sa mga ugat ng puso at problema sa sikmura. Napakahina ng katawan niya. Sinabi niyang kung hindi dahil sa pananalig niya, wala na sana siya ngayon. Ngayong inaresto siya ng mga pulis ng CCP, nag-alala ako ng husto sa kalusugan niya. Kinaumagahan, nang mapadaan ako sa selda ni Shenmi, nakita kong hindi siya makakain. Sinabi niyang malamig ang steam ban
At humingi siya sa gwardiya ng mainit na tubig, pero tumanggi ang gwardiya. Dati ay may suot na pustiso si Shenmi, pero pagkatapos siyang dalhin sa detention center, narinig kong kinumpis ka iyon ng mga gwardiya. Nakita kong may pagkain sa bibig niya, pero hindi niya malunok. Hirap na hirap siya. Sa detention center, pinapakain lang nila kami ng nilagang tangkay ng repolyo. Hindi man lang niluto ang mga iyon hanggang sa lumambot at walang kalasa-lasa. Kahit may ngipin ako, nahirapan akong kainin ang mga iyon. Paano pa kaya makakakain si Shenmi nang walang pustiso? Naisip kong magiging napakahirap para sa kanyang mabuhay roon. Sa loob ng selda, mahigit 20 kami na nagsisiksikan sa isang malaking plataporma na tulugan. Mayroon lang kaming tig-isa't kalahating talampakang espasyo, kaya mahirap kahit ang bumaliktad. Habang nakahiga sa matigas na tablang iyon, giniginaw ako at nagdurusa. Lampas alas 4 ng hapon noong ika-25 ng Mayo, sinabi sa akin ng punong detenido sa selda ko, dapat kang magsulat ng pahayag ng garantiya. Nagalit ako nang marinig ko iyon. Ang pagsulat ng pahayag ng garantiya ay nangangahulugan ng pagtatwa at pagkakanulo sa Diyos. Hindi ko iyon gagawin. Sa harap ng mahigit 20 iba pang nakaditine, malakas kong idiniklara. Hindi ko isusulat iyon. Sininghalan ako ng isang gwardiya sa pinto. Bakit ayaw mong isulat ito? Kung isusulat mo ito, makauuwi ka na sa loob ng ilang araw. Kung hindi, kalimutan mo nang makalalabas ka. Pagkatapos ay pinarusahan nila ako sa pamamagitan ng pagpilit sa aking umupo sa matigas na tabla buong araw. 71 anyos ako noon. Inaresto at inabuso ng CCP ng ganito dahil lang sa pananampalataya sa Diyos. Ang mga sospek na walang pananampalataya, gaano man kabigat ang krimen nila, ay kailangan lang umupo sa matigas na tabla ng 2.5 oras sa isang araw bago sila payagang gumalaw ng malaya. Pero gaano man kami katanda, kung kaming mga mananampalataya sa makapangyarihang Diyos ay hindi pipirma sa 3 mga pahayag, kailangan naming tiisin ang pagpapahirap at pang-aabuso nila. Pinipilit umupo sa matigas na tabla ng 13 hanggang 14 na oras araw-araw. Ako lang ang mananampalataya sa makapangyarihang Diyos sa selda ko, kaya inutusan ng mga gwardiya ang punong detenido na paupuin ako mismo sa ilalim ng surveillance camera para mabantayan ang postura ko. Hindi ako nangahas na gumalaw ng malaya, sa takot na kapag nakita ako ng mga gwardiya, parurusahan nila ako sa pamamagitan ng pagtatalaga sa akin sa pagbabantay sa gabi. Kaya kinailangan kong maging napakaingat na huwag lumabag sa anumang patakaran. Ang pag-upo sa matigas na tabla ng 13 hanggang 14 na oras sa isang araw ay napakasakit na. Sobrang sakit ng mga binti at puwetan ko. Bukod pa roon, pinatatayo nila ako para magbantay ng 2 oras kada makalawang gabi. Nakasaad sa mga patakaran ng detention center na hindi na kailangang magbantay sa gabi ng mga mahigit 70 anyos. Pero dahil nananampalataya ako sa Diyos, kailangan ko pa rin gawin iyon sa edad na 71. Gayunpaman, tumanggi pa rin akong pumirma sa 3 mga pahayag. Kaya nakaisip ang mga gwardiya ng iba pang paraan para pahirapan ako. Hindi nila ako pinalalabas sa oras ng paglabas at pinipilit akong patuloy na umupo sa matigas na tabla. Matigas at malamig ang tabla at napakasakit ng pressure sa puwitan at bukong-bukong ko. Bandang alas 8 ng gabi noong ika-14 ng Hunyo, nakaramdam ako ng hindi magandang pakiramdam sa puso ko at humiling na makapagpatingin sa doktor.
Pina-ECG ako ng doktor. Nang matapos ang ECG, nagtanong ako, irregular ba ang tibok ng puso ko? Sinabi ng doktor, wala iyan. Ayos ka lang. Sinabi ko, halos hindi ko na makayanan. Paano mong nasabing ayos lang ako? Sa huli, binigyan lang ako ng doktor ng isang tableta at iyon na yun. Pagbalik ko sa selda para umupo sa matigas na tabla, nakita ko ang doktor na nagmamadaling pumunta sa selda ni Shenmi. Tumingin sa labas ng pinto ang lahat ng nasa selda namin at nakita ang isang dilaw na tsaleko na inihagis palabas mula sa pinto ng selda number 4 kung nasaan si Shenmi. Sinabi ng isa sa mga nakaditine, hindi na nila nailigtas yun. Ang mga mananampalataya lang sa makapangyarihang Diyos ang pinagsusuot ng mga dilaw na tsaleko. Ipinagbabawal ng mga gwardiya ang anumang usapan tungkol sa mga namamatay sa kulungan. Napagtanto ko noon na pinahirapan nila si Sister Shenmi hanggang sa mamatay. Sa puntong iyon, pinilit na akong umupo sa matigas na tabla ng 21 araw. Sa edad na 71, pinagdurusahan ko ang ganoong pang-aabuso at pagpapahirap sa detention center dahil lang sa aking pananalig. Malapit na akong bumigay at wala akong ideya kung kailan ito matatapos. Noong 15 ng Hunyo, pagkatapos maghilamos, umupo ulit ako sa matigas na tabla. Pero sinabi ng punong detenido, hindi mo na kailangang umupo. May nagsabi sa selda, isang buhay ang ipinalit para sa kalayaan mo. Itinigil pala ng detention center ang pagpilit sa aming umupo sa tabla dahil natatakot silang may mamatay na naman. Kalaunan, ininteroga ako ng mga pulis ng 3 beses pa. Pilit akong pinagsisiwalat ng impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng iglesia at sinubukan ang mas malumanay na pamamaraan para hikayatin ako. Pero wala akong sinabi sa kanila kahit ano. Sa tuwing naiisip ko si Sister Shenmi, na halos 80 anyos na pinahirapan nila hanggang sa mamatay, napupuno ang puso ko ng pagkamuhi sa CCP. Tumanggi akong sabihin sa kanila ang kahit isang bagay. Nagbanta sila. Sa tingin mo ba, wala kaming magagawa sa'yo dahil lang sa ayaw mong magsalita? Bibigyan ka pa rin namin ng mabigat na sentensya na 6 na taon. Kung aamin ka, 1 taon ang pinakamatagal mong aabutin. Sa isip-isip ko, 6 na taon? E di 6 na taon. Hindi ko ipagkakanulo ang Diyos. Nagpatuloy ang isa sa kanila. 6 na taon. Alam mo ba kung ilang taon ka na nun? Mabuti pang pag-isipan mo yan. Hindi ko sila pinansin. Pagkatapos, ay sinubukan niya akong takutin. Sinasabing, bibigyan kita ng huling 10 minuto. Umamin ka at makakukuha ka ng mas magaan na sentensya. Kung hindi, ito na ang huling pagkakataon mo. Mabuti pang tanggapin mo na. Hindi ako nakinig sa mga maladiablong salita niya. Naisip ko, ayoko ng pagkakataong ito. Ang pagkakanulo sa Diyos ay hinding-hindi ko gagawin. Nang makita ang pagtanggi kong makipagkompromiso, tumayo siya mula sa kanyang upuan at nanlulumong sinabi, suko na ako. Iniligtas ka ng Diyos mo. Pagkatapos niyon, hindi na ako ininteroga ulit ng mga pulis. Kalaunan, pinalaya ako dahil sa pagpiyansa habang naghihintay ng paglilitis. Salamat sa Diyos. Inaresto rin si Jiang Qin kasama ni Chin Mei, Song Li, Yining at Zhao Rong. Noong panahong iyon, siya ay 67 anyos. Sunod, pakinggan natin ang karanasan ni Jiang Qin. Inaresto ako sa bahay noong 23 ng Mayo at kalaunan ay dinala sa isang detention center.
Pagkarating ko, hindi nila ako pinayagang inumin ang gamot na dinala ko mula sa bahay para sa pagkaparalisado ng kalahati ng katawan na dulot ng dati kong stroke. Pinayagan lang nila akong inumin ang gamot na inireseta ng doktor ng detention center. Noong ika-25 ng Mayo, inutusan ako ng isang gwardiya na pumirma sa 3 mga pahayag. Nang tumanggi ako, pinagbawalan niya akong maghilamos o magsipilyo araw-araw. Kailangan kong gumising ng alas 6:20 tuwing umaga at agad na magsimulang umupo sa matigas na tabla. Nakaupo ako ng ganoon sa loob ng 13 hanggang 14 na oras sa isang araw. Napakatigas ng tabla at naging dahilan ito para tubuan ng masasakit na kalyo ang pitan ko. Pinapayagan lang akong gumalaw paminsan-minsan nang hindi hihigit sa 5 segundo sa bawat pagkakataon. Kailangan ko pang humingi ng pahintulot para gumamit ng banyo. Pinilit akong umupo sa matigas na tablang iyon araw-araw, maliban kapag natutulog, kumakain, at gumagamit ng banyo. Naging dahilan ito para mamanhid ang kalahati ng katawan ko at ang mga binti ko ay nangalay, sumakit at namaga. Hindi ko na iyon matiis. Na-stroke na ako noon at paralisado ang kalahati ng katawan ko, pero walang ipinakitang awa ang mga gwardiya sa mga may sakit. Pinilit akong umupo sa tabla simula noong ika-25 ng Mayo at nagpatuloy ito hanggang ika-15 ng Hunyo. Umupo ako sa tablang iyon ng 21 magkakasunod na araw at pahina ng pahina ang katawan ko. Noong ika-20 ng Hunyo, nawalan ako ng malay at bumagsak. Wala na akong naalala pagkatapos niyon. Sinabihan ako kalaunan na habang walang malay, sinigawan ako ng 3 gwardya. Tinapakan ng isa sa kanila ang ulunan ng kama ko, dinuro ang ulo ko, at inakusahan akong nagpapanggap na may sakit para lokohin sila. Nagbanta siya na magkakaroon ng malulubang kahihinatnan kung hindi ako babangon. Kalaunan, nang medyo bumuti na ang pakiramdam ko, humiling ako na magpatingin sa doktor. Sinuri ng doktor ang presyon ng dugo ko, nag-ECG, at binigyan lang ako ng isang tableta para sa presyon ng dugo. Wala silang ipinakitang tunay na pagmamalasakit kung mabuhay man ako o mamatay. Alam kong pinahirapan na nila si Sister Shenmi hanggang sa mamatay. At pakiramdam ko ay hindi na rin ako magtatagal. Nang makita ng mga pulis na talagang hindi na ako makalakad, itinigil nila ang pagpilit sa aking umupo sa matigas na tabla. Alas 9 ng umaga noong ika-23 ng Hunyo, inayos ng pamilya ko na mapiyansahan ang paglaya ko habang naghihintay ng paglilitis. Noong panahong iyon, nakagagalaw lang ako gamit ang silyang digulong. Dinala ako ng pamilya ko sa ospital kung saan nanatili ako ng mahigit 10 araw. Hanggang sa araw na ito, madalas pa ring pumupunta ang mga pulis sa bahay ko para ligaligin ako. Ilang taon bago nito, inaresto na si Shalin dahil sa kanyang pananalig. Noong 2024, inaresto siya ulit at ikinulong sa parehong detention center na pinagkulungan kay Chinmay. Pakinggan natin ang kanyang karanasan. 5月23号晚上， Noong gabi ng ika-23 ng Mayo, pinaghintay ako sa pasilyo ng isang gwardiya sa detention center. 这是我第一次看见秦 Lihim akong sumilip sa bawat selda para tingnan kung ilang tao ang naroon. 身体躺在长条的木凳上， Iyon ang unang beses na nakita ko si Shenmi. 颜色发紫。 Nakahiga siya sa isang mahabang bangkong kahoy 我一共 at nakabaluktot ang mahina niyang katawan. 前2次 Nakapikit ng mariin ang mga mata niya, kulay ube ang mukha niya, at walang tigil sa panginginig ang katawan niya. 看到他 4 na beses kong nakita si Shenmi. 警察离他很近，
Sa unang 2 beses, 双眼脸色 ganoon pa rin ang kondisyon niya. 身体还哆嗦个不停。 Ang ikatlong beses ay sa medical screening center ng detention center. 前2次 Nakita kong napakabagal niyang maglakad habang nakasunod ng malapitan sa kanya ang isang pulis. Ang ika-4 na beses ay noong pagtatalaga ng mga selda, 第4 nakita kong 分监视 si Shen Mi lang ang itinalaga sa selda number 4. 都分到4号。今天你们都把这3书给我签5月了。25号一大早， Madaling araw noong ika-25 ng Mayo, 签3书。 sinabi sa amin ng isang gwardya na kailangan naming lahat na pumirma sa 3 mga pahayag. Tumanggi ako. Sinabi ng punong detenido, kung hindi ka pipirma, sisigawan ang lahat sa seldang ito. At baka pare-parehas tayong maparusahan ng pag-upo sa matigas na tabla. Kung hindi ka pipirma, magiging masama ang lagay mo. Ayaw mo bang makalabas dito? Galit kong sinabi, bakit ako pipirma? Ang pinili ko ay ang hindi pumirma. Nang makita ang matibay kong paninindigan, kinuha ng punong detenido ang ballpen at inalok ito sa iba. Pero umiling ang lahat at tumangging pumirma. Maya-maya, malupit na sumigaw ang isang gwardya. Ang lahat ng hindi pumirma ay parurusahan ng pag-upo sa matigas na tabla. Kayong iba, bantayan ninyo silang mabuti. Palaging basa at malamig ang selda. Nakaupo kami sa matigas na tabla, pinagbawalang gumalaw. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang sumakit ang likod ko at nagsimulang mamanhid ang kalahati ng katawan ko dahil sa lamig. Para makatagal at para maiwasan ang higit pang verbal na pang-aabuso, sinubukan ko ang lahat ng makakaya ko na umupo ayon sa mga inuutos nila. Pero sobrang lamig ng tabla kaya kailangan kong laging halinhinang imasahe ang mga binti ko para lang matiis iyon. 6月9号提审时， Noong interogasyon noong ika-9 ng Hunyo, nabanggit kong sensitibo ako sa lamig. Siguro ay napagtanto nilang kahinaan ko iyon. At mabilis na itinodo ang lamig ng aircon sa selda namin. 最低温度。 2 sa mga nakaditini na pinapayagang gumalaw ng malaya ay parehong sinipon. Pagkatapos ay inilipat nila ako sa mismong tapat ng labasan ng hangin. Kahit ang 2 tao sa likuran ko ay naninigas sa lamig ng hangin. May rayuma si Sister Chen at partikular siyang sensitibo sa lamig. Sinabi niya, sobrang sakit. Hindi ko na kaya. Nagtais si Sister Lee dahil sa lamig at hindi niya ito mapigilan. Naging dahilan ang lamig para mamanhid ang likod ko at manginig ang buong katawan ko. Kailangan kong imasahe ang sarili ko palagi para lang maibsan ang sakit. Sumakit din ang sikmura ko sa buong panahong iyon. Ang tanging mainit na bagay na nakakain ko ay isang higop ng lugaw para sa almusal. Pero wala pang 20 minuto pagkakain niyon, giniginaw na naman ako. Pagkatapos ng interogasyon, pinilit akong patuloy na umupo sa matigas na tabla habang patuloy na humahampas sa akin ang malamig na hangin mula sa aircon. Talagang hindi ko na iyon makayanan. Batay sa pisikal na kondisyon ko at sa dati kong karanasan sa pagtatrabaho sa ospital, alam kong may bibigay na sa lalong madaling panahon, lalo na ang matatandang sister. Patuloy akong nagdadasal sa Diyos sa puso ko. O Diyos, kung kailangan nilang pahirapan ng isang tao hanggang sa mamatay bago sila tumigil, hayaang ako na lang iyon. Mukhang hindi sila masisiyahan hanggat walang namamatay na 1 o 2 sa amin. Noong panahong iyon, binigyang pansin ko ang kalusugan ng ilan sa matatandang sister. Tahimik na nagpapaalala sa kanilang inumin ang gamot nila kung kailangan. Kasabay nito, walang tigil akong nagdadasal sa Diyos. O Diyos, pakibigyan mo po kami ng lakas at katatagan para matiis ito. 6月14号晚上大概9点左右， Bandang 9:00 ng gabi noong
Ika-14 ng Hunyo, nakita ko ang mga taong nakaputing coat na nagmamadaling pumunta sa selda number 4. Pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng mga makinang kumakalansing at alam kong sinusubukan nilang buhayin ang isang tao. Sa gitna ng kaguluhan, narinig kong may gulat na nagsabi, 80 anyos na siya. Nalaman ko noon na namatay na si Sister Shenmi. Matagal na nabagabag ang puso ko. Pagkatapos magdasal, naalala ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Kung sa sandaling babawiin na ang iyong buhay, panatag ang loob mo, nakahanda ka, at nagpapasakop ng walang anumang reklamo, pakiramdam mo ay natupad mo na ang iyong mga responsibilidad, obligasyon, at tungkulin hanggang sa huli at maligaya at payapa ang iyong puso kung papanaw ka ng ganito. Kung gayon, para sa Diyos, hindi ka talaga pumanaw. Sa halip, nabubuhay ka sa ibang mundo at sa ibang anyo. Ang tanging nangyari ay nagbago ang paraan ng iyong pamumuhay. Hindi ka tunay na patay. Sa pagninilay sa mga salita ng Diyos, kumalma ang puso ko. Naisip ko si Shenmi, isang sister na halos 80 anyos na hindi nakapagsuot ng pustiso niya. Siguradong wala siyang nakain. Pero isinailalim pa rin siya sa ganoong di makataong pang-aabuso. Talagang walang pagpapahalaga sa buhay ng tao ang masasamang demonyo ng CCP. Para sa kanila, ang pagpapahirap sa isang matandang babae na nasa 70 o 80 anyos hanggang sa mamatay ay walang pinagkaiba sa pagdurog sa isang langgam. Nang makita kung paano yurakan ng CCP ang buhay ng tao, napuno ang puso ko ng pagkamuhi sa CCP, ang malaking pulang dragon. Mula nang palayain ako, hindi na umayos ang tailbone ko. Kung uupo ako ng matagal, kailangan ko munang gumalaw-galaw bago ako makalakad. Humina na rin ang kakayahan kong maglakad. Pagkalipas lang ng ilang sandali, kailangan ko nang umupo at magpahinga. Nagkaroon din ako ng mga sakit sa puso at sa mga ugat ng utak na natrigger ng biglaang psikolohikal na stress. Inaresto na ako noon dahil sa pananalig ko. Ilang taon na ang nakararaan. Sa pagkakataong ito, pagkatapos akong arestuhin, sinabi ng isang pulis, "Akala namin nasupil ka na namin ng gusto noong huli. Bakit nananampalataya ka pa rin sa Diyos?" Gusto kong sumagot ngayon. Hanggat hindi ako pinapatay ng CCP, patuloy akong susunod sa Diyos. Pinagdusahan ng mga Kristiyanong ito ang ganoong kalupit na pagpapahirap sa malademonyong mga kuko ng CCP. Hindi itinuturing ng CCP ang mga Kristiyano bilang mga tao. Walang pinipili at malupit na pinahihirapan sila, anuman ang edad, upang pilitin silang talikuran ang kanilang pananalig nang walang pakialam kung mabuhay man sila o mamatay. Ang matatandang taong ito, na dapat sana ay masayang tinatamasa ang kanilang katandaan, ay inaresto. Sa halip, dahil sa kanilang pananalig, itinapon sa kulungan, isinailalim sa di makataong pang-aabuso at pagpapahirap, na ang isa sa kanila ay namatay ng kalunos-lunos sa isang malamig at matigas na tabla. Wala na ang 79 anyos na si Chinmay na pinahirapan hanggang sa mamatay ng CCP dahil mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa pumirma sa 3 mga pahayag. Wala na ang mga namatay, pero ang kumikirot na mga peklat ng mga nabubuhay ay magpakailanmang magiging isang tahimik na pagkondena sa mga kalupitan ng CCP. Iyan lamang para sa programa ngayong araw. Salamat sa panonood ng episode na ito.
manatiling nakatutok sa ang bagong kapanahunan at manatiling nakatutok sa ang mga katunayan ng mapaniil na pag-uusig ng CCP sa mga Kristiyano. Hanggang sa muli.